Matapos madaliin ang impeachment, Hontiveros, Sebak, Senado booking sabwatan sa PhilHealth, siningil na. Mangis nung pamagat na yun. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sa iba pang mga balita, nagkakaiba ng pananaw ang ilang senador kung maaari pang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ika-20th Congress. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, Wag na ituloy. Wala din namang kahihinatnan yan eh. Ibig ko sabihin walang kahihinatnan. Wala din naman tayong mapapala dyan eh. No? Kahit yung sinasabi ng iba, dapat ituloy. Kaya para sa akin, bigyan nyo ako na matinding dahilan para ako'y pumabor. No? Isa din ako sa makumbinsi na dapat talagang ituloy na ma-impeach si VP Sara. Kasi sa akin, wala talaga akong makitang impeachment na mabigat, yung impeachment grounds talaga kay VP Sara. Napakababaw. Yung tungkol naman sa 150 million ba yun? Na ganyan-ganyan? Confidential fund? 125 or what? Diba? Sinagot na ng COA yan. Tapos na ang usapan yan. 'Di ba? Nagtataka naman tayo kasi, 'di ba? 125 million o 150 million ang inaano kay BP Sara, samantalang yung iba billion-billion eh. Hindi na papag-usapan. Pero siya lang talaga ang bukod tangi. Ang bukod tangi talaga na pinapag-usapan at dapat talagang mareklamo, parang gano'n. Kaya talagang hindi mawala talaga sa isip ng mga tao na ito'y politika lamang. Sa saligang batas ang pag-extend ng trial matapos ang Hunyo at 30 taong 2025. Git niya natatapos ang lahat ng proceedings sa pagtatapos ng bawat kongreso at hindi maaring dalhin sa susunod ang hindi pa tapos na paglilitis. Tutol din dito si Senator Risa Hontiveros na nagsabing hindi saklaw ng legislative calendar ang impeachment dahil ito ay non-legislative function. Aniya, klaro ang mandato ng saligang batas na dapat ipagpatuloy ang nasimulang paglilitis. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwedeng tumawid ang trial sa susunod na Kongreso at giit nito walang probisyon sa batas na nagbabawal dito at ayon sa Senate rules, the trial shall continue until final judgment. Humaharap ngayon ang Senado sa pressure kung itutuloy ang impeachment o hayaan itong mawala ng bisa sa pagtatapos ng ika-19th Congress. Talagang gustong-gusto talaga nila, no? Na matuloy talaga. Siyempre, nasimulan na nila yan eh. 'Di ba? Pumabor na sila dyan sa impeachment na yan eh. Kailangan talagang gampanan nila yan. 'Di ba? Talagang hindi na nila isusuko yan. Hanggat maaari, baka magtagumpay sila bandang huli. 'Di ba? Kasi nga, syempre, kasubuan na. Nandiyan eh. Galit na sa atin si Sara Duterte, di tuloy na natin to. 'Di ba? Kung sakasakaling manalo tayo, di swerte natin. Pero pag natalo tayo, finish na. Ganun yun. Parang sugal na rin yung ginagawa nila. Karagdagan sa mga balita dito muli sa ating bansa, ito yung pag-urong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Laro kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senate Presidency at itong liderato nga ng Senado ay ginigit naman na plenaryo ang magtatakda ng takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Walang kumpas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-urong ni Senate President Francis Chis Escudero sa Hunyo 11 ng presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Orihinal na nakahapon, Hunyo 2, ang presentasyon ng House Prosecution Panel ng 7 Articles of Impeachment laban kay Duterte at sa Hunyo 3 naman magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. Sa pulong balitaan, nilinaw ng Pangulo ng Senado, uunahin nilang priority bills na kailangan maipasa bago matapos ang 19th Congress. Yun na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugso yun ng LEDAC, yung kailangan namin tapusin. Walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. At hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin, nung nandun pa, dahil nagpasya kami pagkatapos na, nung minamap out na namin yung mga kailangan gawin, kaugnay sa mga pinag-usapan sa LEDAC. So dito, sinasabi na walang kinalaman ang Pangulo dito sa pagbabago ng isip ni Chis, yung pag-atras niya ng impeachment ni VP Sara. Di ba? So parang ang nangyari nito ay kagustuhan ni Chis dahil sinasabi nga niya na marami pang dapat asikasuhin eh. 'Di ba? Hindi dapat naman tututukan eh. Kung tutusin talaga, alam din siguro ni Chis no na hindi naman magiging maganda ang resulta nitong impeachment na to kung tutuusin sa kanila at sa kanya.
Di ba? Hindi magiging maganda. At isa pa, hindi rin naman maganda ang magiging resulta nito kung sakasakaling maano yung impeachment ni VP Sara dahil wala namang maitutulong yan sa bansa. Pangsariling kapakanan lang yan. Yung impeachment na yan. Ginit din ng senador na walang kinalaman sa niya bilang liderato ng Senado ang desisyon sa schedule ng impeachment. Ngunit inamin niya na ikipag-usap na siya sa mga kapwa niya senador na kaibigan naman daw niya mula sa 19 at 28th Congress. Pero matagal pa raw ang 28th Congress para pag-usapan ng Senate presidency. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananaw at tingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at pormahan na ginagawa ngayon. Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago at magbabago yan. Next week, next month, isang araw bago. So, imbis na 2 buwan nating pag-usapan, pagdebatihan at may maapektuhan pa tayo, pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon. Sa susunod na 2 linggo, dun muna ako tutunan May katwiran naman talaga siya. Mas maganda yung inuuna niya muna kung ano talaga yung importante. Kasi nga uulitin ko, yung impeachment na yan, pang sariling kapakanan lang naman nila yan nung mga gustong magpa-impeach kay VP Sara. Okay lang sana kung merong maitutulong sa Pilipino kung mai-impeach si VP Sara eh. Kaso wala naman talagang magandang magiging resulta. Baka magkagulo lang. 'Di ba? Magkakagulo lang 'yan. Hindi magiging maganda resulta niyan. So kaysa pagkaabalahan ni Senator Cheese yung mga bagay na yan na alam niyang hindi magiging maganda yung resulta, bakit hindi niya gawin yung mga bagay na iba? Yung mga problema na dapat niyang gawin, ayusin, yung mga trabaho na nakaatang sa kanya, ba't di niya gampanan? Di ba? Pag nagampanan niya at maging maayos, magiging maganda pa yung resulta. Di ba? Ito si Cheese naman to, no? Matalino naman to kung tutuusin. Ginagamit niya yung isip niya. Di ba? Kasi kung hindi mo gagamitin ang isip mo dito, alam mo ang mangyayaring kapalaran talaga sa'yo. Gaya nung mga nangyaring kapalaran nung midterm election. Diba? Yun yung ayaw na nilang maulit sa kanila. Kahit masabihing matagal pa yun. May mga panahon pa para bumawi. Kaso nga lang syempre, kailangan mag-ingat dahil hindi basta-bastang usapin itong impeachment na to. At hindi basta-basta yung tao na nai-involve dito sa impeachment na to. Nanindigan si Escudero ng plenaryo magtatakda ng takbo na impeachment trial laban kay Duterte. Binigyan din ng senador na bagamarang Senate President na maaaring magtakda ng schedule sa umpisa. Ang plenaryo pa rin anyang pinakamataas na katawan na magpapasya kung paano isasagawa ang proseso at direksyon ng impeachment court. Nilinaw ng mambabatas na ang pag-urong ng presentasyon ng articles of impeachment ay hindi pabor o laban sa prosecution at defense dahil hindi naman anya ito nahadlangan ang kakayahan ng Senado na isulong ang impeachment trial. Tiniyak naman ng senador na magtitipon ng Senado bilang isang impeachment court kapag napagdesisyonan na ito ng plenaryo. You have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na madidinig natin ngayon, walang iba kundi si General Macanas. Yan yung bibigyan natin ng reaksyon. Siyempre, huwag natin kalimutan ang The General's Viewpoint. Suportahan natin yan mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs na nilalabas ni General Macanas. Pagpatuloy natin. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Pilipinas Today, Batangas. 2 hours ago. Tungkol sa kaganapan sa loob ng session hall ng Senado. May talikuran o may, I don't know how do you call it? May napahiya, may tumalikod, iniwan. Okay. Ayun, may tumalikod. Senator Risa Hontiveros, nadismaya yung pag-postpone ng reading of the articles of impeachment, nag-privilege speech siya, wala. Habang di pa nakapagsalita, tinalikuran siya ni Senate President Escudero. Nakita ko nga yung video na yan na nagsasalita si Hontiveros tapos biglang nilayasan siya ni Cheese. In your face. Parang sabi ni Cheese, bahala ka sa buhay mo dyan. Diba? Sinabing wag muna, ano muna, ganito eh.
Si Chis din talaga, no? Pinapakita niya, parang totoong tao na siya. No? Hindi talaga nakaka-bad trip yung salitaan sila, layasang kam. Sabi. Ito, basahin ko ha. Tapos sa Senado pa nangyari, di wow. Pagbabalik sesyon ng 19th Congress ngayong Lunes, Hulyo 2, hindi pinalagpas ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang privilege speech upang batikusin ang ginawang pagpaliban sa Hulyo 11 ni Senate President Escudero sa impeachment process kung saan mismo ang huli ang unang nagtakda ng schedule ngayong araw. Ito ang sabi ni Hontiveros, hahatulan tayo ng sambayanan kundi natin gagampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Pwede ba, no? Wag na natin gamitin ang salitang sambayanan o wag na natin gamitin ang taong bayan sa ganyan. Alam nyo ha, ang taong bayan, kung pag-aaralan nyo, ako nagtataka ako dito pasensya na, no, Senator Honti. Nagtataka ako kay Senator Honti, hindi mo ba nakikita yung sigaw ng taong bayan? Hindi mo ba nakikita yung hinaing ng taong bayan? Hindi mo ba nakikita yung sumisigaw na mga anti-impeachment? Halos yung impeachment na yan, hindi pinag-uusapan ng taong bayan. Wala silang pakialam dyan sa impeachment na yan. Ni ayaw nga nilang matanggal si VP Sara sa pagiging Vice President. Pagpalagay natin may mga tao na pro sa impeachment na nagrarally-rally, no? Laban kay VP Sara, pero tignan nyo naman, yung anti-impeachment kung gaano din karami kung itutumbas nyo sa mga pro. 'Di ba? Siguro sambayanan nyo yun. Hindi buong sambayanan yun. 'Di ba? Kumbaga itong impeachment na to is para sa inyo lang yan, hindi para yan sa taong bayan. Hindi para dun yan. 'Di ba? Kaya wag na sana natin gamitin ang taong bayan para sa ganyan. Yan ang problema Ginagamit natin yung taong bayan kahit wala namang sinasabi yung taong bayan na ganyan. Bakit hindi nyo lang sabihin na pansariling kapakanan nyo lang naman to? 'Di ba? Ni Hontiveros. Ngunit bago niya inihayag ang kanyang saloobin tungkol sa sinapit ng impeachment case, ito naman, ang medyo good manners. Nagpaalam. Parang takot siguro din Bakit ka pa magpaalam? Ano ba yan? Nagpaalam? Parang hindi ka oposisyon. Nagpaalam muna si Senator Risa kay Chis kung maaari niyang talakayin ang sensitibong issue at naging tugon ng leader ng Senado, yes, you may. Baka pagbibigay galang lang naman yun, General. Pagbigyan na natin. Ito, kung opposition ka at may hindi ka gusto, kaya nga privilege speech Bakit ka magpapaalam? Ano ba yan? Akala ko matapang. Opposition. Anyway, subalit, ito na. Paalam ka pa. Subalit, kapansin-pansin din nang sinimulan na ni Senator Risa ang kanyang talumpati ay biglang tumayo at naglakad papalayo sa upuan ang presiding officer. Ano ngayon? Oo. Kumbaga kasi parang siguro ang naging dating niyan parang nakulitan na si Chis Kasi nga sinabi niya ito na yung date, inurong ko na, ito na. Parang kinukulit nyo pa ako, kailangan pag-usapan pa ngayon yan. Diba? Imbis na ang talakayan ibang problema. Ganyan naman talaga sila Honti, di ba? Talagang pag mga Duterte ang usapan, pag mga kalaban nila ang usapan, buhay na buhay sila pag-usapan. Pero kapag yung tungkol sa taong bayan ang usapan, wala. Wala talaga. Hindi sila interesado. Kailan ba naging interesado sa taong bayan yan? Siyempre, ito alam natin, tumutunog, umuugong, natatakbo siya bilang presidente sa 2028. Di wow. Diba? Ang iniisip nila kapag si VP Sara ay na-impeach, diba? Hindi na siya makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Ang tingin nila parang wala na silang kalaban. Sana nga. Sa tingin nyo ba kung ma-impeach si VP Sara, are you sure na wala kayong makakalaban?
na manggagaling sa kaha ng mga Duterte. Siyempre, nakahanda na yan. Parang malakas ang pakiramdam ko kung sakaling may mangyari kay BP Sara na impeachment, may nakahanda yan. 'Di ba? Ang mga Duterte matatalino yan, hindi nyo magugulangan yan. 'Di ba? Hindi basta-basta magpapatalo yan. Eh dito nga lang hirap na kayong i-impeach si BP Sara. Hindi nyo mapababa sa pwesto. 'Di ba? At lalong lumalakas yung oposisyon na tinatag ni BP Sara. Yun ang matindi ron. Lalong maraming sumisimpatya kay BP Sara. Imbis na humina si BP Sara dahil wala sa kanya yung makinarya, baliktad ang nangyayari. Siya yung lalong lumalakas. Grabe. Gayon pa man, hindi nagpa-apekto si Hontiveros at nagpatuloy sa kanyang talumpati. Mr. President, wala namang Mr. President na nakikinig sa kanya. The 1987 Constitution Yung bandera. Yung bandera sa harap ni Honti, yun ang nakinig. demands the Senate to continue with impeachment proceedings already initiated without further delay. Talagang mandato po ng saligang batas ito, klaro at walang kalabuan, dagdag niya. Agad namang bumalik si Escudero sa kanyang upuan nang tapos na si Senator Risa sa kanyang privilege speech. Talagang tilalikuran lang talaga ni Chis, no? Talagang pinalagpas niya lang talagang wala siyang interest na pakinggan si Honti do sa impeachment. Dahil nga, di ba? Nung magsasalita na tungkol sa impeachment si Honti, nilayasan siya ni Chis. Nung tapos nang magsalita si Honti, bumalik si Chis. Parang harap-harapan yun, in your face. Naku, Honti, Ayan, harap-harapan na yan. Yan po ang, nakatalikod si Cheese. Nakatalikod. Nagsasalita naman si Hontiveros. Caption, SP Cheese. Nakakainis yun, parang hindi interesado si Chis doon. Talagang nakakaano yun. Tinalikuran si Senator Risa habang tinatalakay ang impeachment. Ang kulit nyo kasi. Basa tayo sa mga comments. Tong Neon Recto. Pagpapakita ng walang galang respeto ng Senate President. Hindi President President sa kapwa mambabatas at nagpapahiwatig na walang interest sa impeachment proceedings na itinakda ng saligang batas. Edita Somera, mag-revolution kaming mga tao kung hindi itutuloy ang impeachment. Sige, revolution kayo. Hindi magrevolusyon kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Di ba? Kung hindi itutuloy ang impeachment, edi magrevolusyon kayo. Baka mamaya bilang na bilang lang kayo sa kanto. Inaantabayanan namin ang kilos ng Senado sa pamumuno ni Cheese. Huwag magbiro at lalabas ang maraming tao. Sige, lalabas kayo. Bakit hindi? Sige, General. Pagbigyan na natin sila sa sinasabi nila na kapag hindi tinuloy ni Cheese ang impeachment, lalabas ang maraming tao. Titignan natin, di ba? Tignan natin yung maraming tao na yan. Yung sinasabi nilang yan. Kasi kung tutuusin yung sinasabi nila na maraming tao na gustong mag-impeach kay BP Sara, maraming taong bayan. Kung maraming galit kay BP Sara na taong bayan, si Amy Marcos hindi mananalong senador yan. Diba? Hindi mananalong senador yan. Kita nyo naman, nung nasa alyansa si Amy, halos wala ang pangalan niya sa top 12. Wala. Pero nung inendorso siya ni BP Sara, pumasok ang pangalan ni Senator Amy sa top 12. 'Di ba? Kita nyo naman, marami kasing galit kay BP Sara. At isa pa, kung maraming galit kay BP Sara, walang mananalo sa PDP laban. Ganyan yan. Diretso kubeta yan, diretso inidoro yan. 'Di ba? Bakit nakapasok ang ibang PDP laban at mas lamang pa yung nangyayari ngayon? 'Di ba? At isa pa, kung maraming galit kay BP Sara, dapat ang gobernador ngayon sa Cebu ay si Gwen Garcia pa rin. Hindi mananalo yung inendorsong gobernador ni BP Sara, lalong-lalo na hindi yun masyadong kilala sa Cebu. 'Di ba? At yung ibang inendorso ni BP Sara, dapat hindi mananalo yun. Yun ba yung maraming galit?
Nakakatawa eh. Nakakatawa yung ganyan. Sige, pag hindi tinuloy, sige, ipakita nyo nga sa aming lahat kung gaano karami yung sinasabi nyong tutol sa hindi pagtuloy ng impeachment ni BP Sara. Maganda yan. Marcelino Gabriel. Walang silbing Senate President yan. Pera ng taong bayan ang nawawala, binabaling wala niya. Pera ng taong bayan ang nawawala sa halagang 125 million o 150 million. Masyado na nilang pinag-uusapan. Masyado ng malaking kasalanan. Pero yung bilyon-bilyon na nawawala hindi pinag-uusapan at hindi nyo nakikita. Harap-harapan na yun. Oh, si BP Sara lang ba ang gumagawa ng ganyan sa mata nyo? Ay nako. Partida na yan, pinatunayan na yan ng COA, paulit-ulit nating sasabihin. Pinatunayan na ng COA na walang pagkakasala si BP Sara na nagawa. Pero yung iba, lantara na sa pagmumukha nyo. Bilyon, di ba? Pero wala kayong sinasabi, puro BP Sara lang. Ay nako. Westpel C. Tapos ka na, Escudero, tatandaan ka ng mga tao sa susunod na eleksyon. Mag-apan, Ronnie. Yan, walang bayag na Senado, poros reschedule. Belen Dolpo, Cheese, bakit? Parang yung mga nagko-comment sa'yo, General Macanas, parang mga ano yan, mga pro-impeachers yan ha. Mga pro-impeachment. Ganon. Yan, Anan Hill. Playing safe si Escudero, sana maging fair ka sa sinumpaan mong katungkulan mo para sa taong bayan. Okay, ito yung opinion ko lang ito ha. Ayan. Di ba, nagsabi ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Oh. Baka ito na. Nagpakitang gilas ng Pangulo. Ginamit niya na yung influence niya na wag niyo lang ituloy. Oh. Baka ganon. Baka ganun. Ulitin ko ha. Kahit pa paano, syempre, sinasabi na wala naman yung sinasabi yung Pangulo. Pero, syempre, di ba? Parang, wag na natin ituloy ito. Di ba? Kasi nga, di ba? Parang, alam niya naman yung nangyayari. Di ba? Ramdam nila yan. Opinion ko lang ito. Nakialam ng Pangulo dahil ayaw niya ng impeachment. Ayan, di, wala. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News. At syempre, natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.